Pinoy Kilig Diaries. Racing Hearts, pag-ibig na di mabilis. Sa isang ospital na kilala sa rehabilitasyon, maraming istorya ng mga pasyente ang hindi karaniwang nagtatapos ng madalian. Isa sa mga kwentong iyon ay kwento ni Jared at Francesca. Jared, 35 years old, dating race car driver, sikat at mayaman, pero isang aksidente ang nagbago sa lahat. Dumating sa kanyang buhay si Francesca, isang 27 years old na therapist sa rehabilitation center na bagamat tahimik at mahinahon, matapang pagdating sa trabaho. Si Jared na dati humahagibis sa racetrack, ngayon ay naka-wheelchair at punong-puno ng galit sa mundo. Si Francesca, ang therapist na naka-assign sa kanya, pilit na inuunawa ang sakit at galit ni Jared. Nakasimangot si Jared. "Wala akong oras para dito. Hindi niyo ako kayang tulungan." Mr. Ramirez, kailangan niyo lang sumubok. 20 minutes lang ang therapy session na kailangan nating bunuin ngayon. Kung hindi kayo susubok, paano ka muling magiging masigla? Sabi sa akin ng mga nurse dito, dati pala kayong atleta? Bakit? May alam ka ba sa buhay ko? Anong pakialam mo? Kailangan kong malaman ng buhay mo para magawa ang therapy session mo. Parte ito ng trabaho ko. Ngayon, kung hindi ka ready, pwede akong bumalik mamaya. Sabi ni Francesca, kalma pero may authority. Si Jared, kahit ba aburido at punong-puno ng galit, hindi maikakailang nakakagulat pa rin ang itsura. Matangkad at may matipuno at toned na katawan na hindi natibag ng aksidente. Laging amoy fresh, laging may pabango na tila bang isang mamahaling brand. Hindi lang panlabas na anyo ang nagbimistulang perfect sa kanya, kundi ang mga detalye. Ang kanyang malalim na boses at matangos na ilong, kaya naman hindi maiiwasang mapatingin ng mga nakapaligid sa kanya. Sa bawat galaw niya, kahit hirap pa siyang maglakad, hindi maikakaila ang mga sulyap ng ibang mga pasyente. Ngunit si Francesca, siya lang ang tila walang pakialam sa kagwapuhan ng kanyang itsura. Isa ito sa mga bagay na unti-unting nagpapaisip kay Jared. Habang lumilipas sa mga linggo, dahil sa pagtsatsaga ni Francesca, tila unti-unting bumababa ang mga pader na itinayo ni Jared. Sa bawat therapy session, nakikita niyang hindi siya basta iniiwan ni Francesca. Hindi lang ito therapist, kundi isang tao na nagmamalasakit sa kanya. Ang hirap pala ng ganito. Hindi ko inakala na babaksak ako sa ganito. Kawalang kwentang sitwasyon. Huwag mo naman isipin na walang kwenta ka, Jared. Maswerte ka. Marami kang naabot dati. Ang galing mo pala ha. Lumalaban ka pala sa ibang bansa at nanalo ka ng gold. Ngayon lang, kailangan mo lang ulit buuin sarili mo. Magugulat si Jared sa sinabi ni Francesca. Aba, first time mong tinawag ako sa pangalan ko. Napangiti si Francesca. Pangalan mo naman talaga, di ba? Ang Jared. Mas friendly pakinggan yun kaysa sa Mr. Ramirez. At sa simpleng palitan ng salita, naramdaman ni Jared ang init ng isang taong hindi humuhusga, kundi isang taong gusto lang siyang makita na bumangon. Sa bawat araw na kasama niya si Francesca, hindi maiiwasan ni Jared na mapansin ang kasimplehan ng therapist na ito. Hindi flashy, hindi kagaya ng mga babaeng dati niyang nakakasama sa mga race events. Ngunit iba si Francesca. May angking kagandahan. Siya na ang hindi nakakakuha ng makeup. Ngunit iba si Francesca. May angking kagandahan siya na hindi nakukuha ng makeup o mamahaling damit. May mga mata siyang mapayapa at ngiting nagbibigay liwanag. Lalo na kapag sinusuportahan siya sa bawat hakbang. Tahimik na napaisip si Jared. Simple lang siya, pero ang ganda niyang umiti. At ang mga kamay niya, malambot pero malakas. Hindi rin maiwasan ni Jared ang damdaming dulot ng mga sandaling hinahawakan siya ni Francesca. Kapag tinutulungan siyang itulak ang wheelchair o alalayan sa pagtayo, ang kamay ni Francesca sa kanyang baywang ay braso ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kalma. Minsan, gusto pa niyang mas tumagal ang bawat therapy session para lang maramdaman ang haplos ng mga kamay nito. Nakakatayo na si Jared, ngunit ang journey niya ay malayo pa sa tapos. Sa pagdikit nila ni Francesca, di niya mapigilang magka-interes sa kanya ng higit pa sa pagiging therapist lang. Francesca, salamat.
Kung hindi dahil sa'yo, siguro mas lalo akong naging masungit at hopeless. Trabaho lang, Jared. Hindi lang to parang trabaho para sa'yo. May iba kang dulot sa akin, Francesca. You made me want to try again, to fight. Mapapaiwas ng tingin si Francesca. Hindi ko sinasadyang... Basta, gusto ko lang makita kang gumaling. Alam ni Francesca na sa likod ng pagngiti niya, may nararamdaman siyang kakaiba kay Jared. Pero hindi ito pwede. May plano siyang pumunta ng Canada para ipagpatuloy ang kanyang career. Habang nagtatagal ang rehabilitasyon ni Jared, napansin ng doktor niyang si Dr. Rodriguez ang mga pagbabago. I'm happy with your progress, pero gusto naming i-fast track ang recovery mo. Fast track? Anong ibig sabihin niyo, Doc? We're going to increase your therapy sessions from 20 minutes to 30 minutes each day. This will help you regain your strength faster. Hindi nawala sa mukha ni Jared ang bahagyang ngiti. Ang mas mahabang oras sa therapy ay nangangahulugan din ng mas mahabang oras kasama si Francesca. Napangiti si Jared. Okay lang sa akin, Doc. Gawin natin. Dumating ang ilang araw, unti-unti nang lumalakas ang paa ni Jared. Nakakalakad na siya mag-isa, pero tumatagal lang ito ng ilang minuto. Sa pag-improve ng kanyang lakas, dumadalas din ang pagpapakita ni Jared kay Francesca ng mabuting asal. Una, nagdala si Jared ng maliit na thank you card na isinulat niya mismo. Hindi ito extravagant, ngunit simple lang na nagsasaad ng "Thank you for not giving up on me." Pangalawa, minsan ay pinaghandaan niya si Francesca ng simpleng merienda, isang paborito niyang snack na natutunan niya mula sa kanyang lola. Para naman hindi ka puro trabaho, sabi ni Jared habang iniabot nito ang sandwich na may ham, cheese, onion, at tomato. Sana magustuhan mo. Yan lang ang nakayanan ko mula sa ingredients sa kitchen ng ospital. Pangatlo, isang araw, hindi sinasadya ni Francesca na bumanggit tungkol sa paborito niyang libro. Isang linggo pagkatapos, dinala ni Jared ang libro ngayon. Sabay sabi ng, nakita ko ito sa online store. Naisip ko baka gusto mong magkaroon ng sarili mong kopya ng Romeo and Juliet. Sa lahat ng ito, nagpapasalamat si Francesca. Alam niya kasi na para sa isang taong pasyente sa ospital, mahirap naman talagang maghanda ng mga regalo. Sa lounge ng ospital, nakaupo si Nurse Jessica at therapist Francesca habang may hawak na libro si Francesca na may ngiti sa kanyang labi. Napangiting tinaasan ng kilay si Francesca ni Jessica. Napahagik-gik si Francesca habang tinitingnan ang kanyang libro. Oo, paborito kong libro. Dati hinihiram ko lang to sa library. Nabanggit ko kasi sa kanya dati na gusto ko tong basahin ulit. Kaya ngayon binilan niya ako ng sarili kong kopya. Naku Francesca, mukhang malalim na ang tama ng pasyente mo sa'yo. Hindi lahat ng therapist nakakatanggap ng regalo lalo na ng ganito. Grabe ka naman. Matagal na akong therapist. Alam kong kailangan kong panatilihing professional ito. Huwag ka mag-alala. Professional. Pero aminado ka, sweet gesture pa rin yan, no? Oo nga, sweet talaga. Pero may mga bagay kasi na hindi ko pa sigurado eh. Mukhang mamahalin yung libro ah. Hardcover pa talaga. Oo nga eh. Mahal talaga tong ganitong libro na may cover. Hindi ko akalaing bibilhan niya ako ng ganito. Romeo and Juliet pala ang favorite mo? Kayo ba yan ni Jared? Dalawang nagmamahalan pero mula sa magkaibang mundo. Hoy, hindi naman sa ganon. Alam ko naman na malayo mundo namin ni Jared. Ang yaman ng pamilya nila. Bilyonaryo yan. Diba dating race car driver yan? E tinan mo naman ako. Isang simpleng therapist lang na kailangan pang pumunta ng Canada para kumita ng maayos. Nasabi mo na ba sa kanya? Hindi ko pa kayang sabihin, Jess. Ayokong isipin niya na iniwan ko siya dahil sa pera o sa pangarap kong mag-abroad. Pero totoo naman, kailangan ko ring isipin ang kinabukasan ko, pati ng pamilya ko. Kaya mo yan, Francesca. Pero kailangan mo maging totoo kay Jared. Masakit man, mas mabuti pa na alam niya ang buong sitwasyon bago ka umalis. Plano na sanang sabihin ni Jessica kay Jared ang tungkol sa mga plano niyang pagkatapos ng session nila.
Pero naunahan siya nito. Francesca, aalis ka na ba? Narinig ko sa ibang therapists. Canada? Pupunta ka ng Canada? Oo. Ang bilis talaga kumalat ng balita. Tinanggap ko na kasi ang offer doon. Matagal ko na itong inaasam, Jared. So, this is it? Tapos na tayo? Don't worry. Kahit umalis ako dito bilang therapist mo, magiging mabuti rin para sa'yo yung bagong therapist na papalit sa akin. Magaling siya. Si Angelina. Francesca, alam mong hindi ito tungkol sa bagong therapist. Jared. So this is it. Ito na talaga yun. Tapos na tayo. Ano bang gusto mo mangyari, Jared? Isa akong therapist at ginagawa ko lang ang trabaho ko. Alam nating hindi lang ito tungkol sa trabaho, Francesca. Francesca, ayoko na ganito ng ending natin. Ayoko na aalis ka lang ng ganun-ganun lang. Jared, baka nalilito lang tayo sa nararamdaman natin. We've been working closely for so long, tapos naging magulo na lahat. Hindi ako nalilito, Francesca. Alam ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayoko nang matapos ito. Jared, I can't risk my future for something I'm not sure of. Paano kung tama ako? Anong ibig mo sabihin? Millionaire ka, Jared. Ako simpleng therapist lang. Ngayon kailangan mo ko dahil nasa therapy ka pa. Pero kapag tuluyan ka ng gumaling, hindi mo na ako kailangan. Paano na ako? Hindi totoo yan, Francesca. This isn't just about needing you sa therapy. Kailangan kita dahil mahal kita. Pero paano kung hindi totoo yan? How can you be so sure? Francesca, this is real. I don't care about the money or any of that. Ikaw ang gusto ko. Hindi lang dahil nandyan ka ngayon. Jared, hindi ganon kadali para sa akin. This is my dream. Canada? Canada ang fresh start ko. Hindi ko pwedeng isuko yun para sa relasyon na hindi ko alam kung tatagal. Francesca, please, huwag kang umalis dahil sa takot. Give us a chance. Tapos na ang 30 minutes therapy natin today, Mr. Ramirez. I will see you tomorrow. 3 araw na ang lumipas at wala na si Francesca sa therapy sessions nila ni Jared. Hindi mapakali si Jared. Pakiramdam niya may kulang sa kanya. Nurse Jessica, bakit hindi na bumalik si Francesca? Si therapist Francesca. Na-reassign na siya sa ibang shift, Mr. Ramirez. Paalis na rin siya ng hospital soon. Papunta na kasi siya ng Canada. Ayoko si therapist Angelina. Gusto ko si therapist Francesca. Hala, laging bugnuting ka na naman, Mr. Ramirez. Itong mga nakaraang linggo, mas kalmado ka na nga eh. Wala akong pakialam. I just need Francesca back. Mr. Ramirez, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero napansin ko po na Francesca really made a difference sa inyo. Siguro may iba pa kayong dapat pag-usapan? Napaisip dito si Jared. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ito na ang huling pagkakataong makikita niya si Francesca. Nakaupo si Jared sa kanyang kwarto, nakatitig sa kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang number na alam niya. Alam niyang mahirap ang hihingin niya pero wala na siyang pakialam. Anthony, I need your help. Sir Jared, alam mo namang sinabi ni Mr. Ramirez, banned ka sa company habang nasa recovery ka pa, di ba? Wala kang control sa resources hanggang gumaling ka. I know, after the accident they made it clear. But this is really important. Just this once, Anthony. Sir, gusto ko man tulungan ka, pero strict yung utos ng papa ninyo. Sa ngayon, patient ka lang. Hindi ka pwede magdesisyon for the company. Hindi mo ba ako naiintindihan, Anthony? Hindi ito tungkol sa company. This is personal. Sir, bakit personal? Ano ba talagang kailangan mo? Anthony, hindi ka pa ba na in love dati? Tumigil si Anthony sa kabilang linya. Alam niyang hindi basta-basta humihingi ng tulong si Jared, lalo na kapag personal. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa mas malalim na bagay. Nagpahinga si Francesca sa kanyang maliit na kwarto sa boarding house. Tahimik ang gabi hanggang sa marinig niya ang pagpreno ng isang mamahaling SUV sa labas.
Nagulat siya nang makita ang ilang bodyguard na bumaba, kasunod si Secretary Anthony at si Jared. Jared, anong ginagawa mo dito? Parang ka nakalabas ng ospital. Baldado ako, pero hindi ako lantang gulay, Francesca. Pwede akong lumabas ng hospital. Pwede pa nga kitang samahan sa Canada eh. Huwag ka nga magloko ng ganyan, Jared. Huwag ka magsalita ng mga bagay na hindi mo talaga minimin. Francesca, I mean it. I'm serious. Ayoko lang mawala ka. I'll follow you anywhere, kahit Canada pa yan. Jared, hindi ito biro. Hindi pwedeng ganun ka lang kadaling magdesisyon. We're not in some kind of fairy tale. Alam ko, Francesca, this isn't a fairy tale, but I'm willing to fight for you kahit saan pa ako makarating. Nakatingin si Francesca kay Jared, halatang naguguluhan. Napalunok siya bago magsalita. Sinusubukang ipaliwanag ang sitwasyon niya. Jared, yung mga katulad ko na simpleng therapist, nag-aaral kami ng matagal na panahon. Nagtitraining para makarating sa ibang bansa at sumweldo ng mataas-taas. Alam mo na, may mga kapatid ako eh. Nasa college pa lang sila. Kailangan ko silang pag-aralin. Tahimik na nakikinig, pero halata ang seryosong mukha ni Jared. Nang biglang sumingit sa usapan si Secretary Anthony. Actually, maraming scholarship grants na pwedeng i-apply ang mga kapatid mo sa foundation ng company ni Sir Jared. Qualified naman ang mga kapatid mo, kaya hindi mo na kailangang problemahin. Pero hindi lang ang mga kapatid ko ang may kailangan. May nanay pa akong kailangan ng maintenance meds. Yes, tungkol dyan, Miss Francesca. May outreach program din kami para sa senior citizens. Pwedeng sagutin ng company ang maintenance meds at regular check-ups ng mom mo. Pero Secretary Anthony, hindi pwedeng ganun lang na puro bigay lang kayo at puro hingi lang ako. Hindi ako ganun, Jared. Actually, Miss Francesca, hindi naman ito hingi. Isipin mo na lang na part ito ng employee benefits mo. Ha? Employee benefits? Oo, Miss Francesca. Ito po ang job offer ni Sir Jared. Gusto niya pong ikaw maging personal therapist niya hanggang tuluyan siyang gumaling. Ang sweldo po, 180,000 per month. Mas mataas pa sa kikitain mo sa Canada. Nagulat si Francesca sa offer. It was a tempting proposition, pero ramdam niya ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Matapos ang mahabang pag-iisip, tinanggap ni Francesca ang alok ni Secretary Anthony. Matapos ang mahabang pag-iisip, tinanggap ni Francesca ang alok ni Secretary Anthony at ni Sir Jared nito. Ngayon, nasa harap siya ng napakagandang mansyon ni Jared. Napansin niya na ang magandang disenyo ng bahay at ang mga makukulay na bulaklak sa hardin. At dahil naka-wheelchair si Jared, mapapansin na may bagong elevator at rampa sa mansion. Ang ganda-ganda ng buhay mo, Jared. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang mansion mo. Salamat, Francesca. I welcome you to my home. Tara, ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Dinala si Francesca ng staff sa isang kwarto na puno ng mga bagong damit at gamit. Lahat ay nakahanda para sa kanya. Nakaramdam si Francesca ng saya at takot sa bagong simula. Ito po ang inyong kwarto, Miss Francesca. Lahat ng kailangan ninyo ay nandito na. Kung may kailangan po kayo, nandito lang po kaming lahat para pagsilbihan po kayo. Naku, ate, maraming salamat. Ang ganda-ganda po nito. Matapos mag-ayos, naglakad si Francesca papuntang living room kung saan naghihintay si Jared. Nakaupo siya sa sofa, tila nag-iisip. Nandito na ako. Ready na ako para simulan ang therapy sessions mo, Jared. Great! I want you to feel comfortable here. And remember, Francesca, you're not just my therapist. You're helping me get my life back together. Naiintindihan ko, Jared. Pero may mga bagay akong kailangang i-manage din. Hindi madali ang trabaho ko, kailangan kong mag-report ng progress kay Dr. Rodriguez. Alam ko, at handa akong tumulong, huwag ka mag-alala, magko-cooperate ako. Sa huli, ito ay team effort natin. Kailangan natin ng isa't isa. Naramdaman ni Francesca ang sinseridad sa mga mata ni Jared. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob.
Ngunit alam niyang may mga hamon pa silang kailangang harapin. Nakaupo si Francesca at Jared sa isang magarang dining room, isang intimate na setup na parang tunay na date. Kahit naka-wheelchair pa si Jared, may kaunting ilaw mula sa mga kandila at ang pagkain ay maayos na inihanda ng staff. Si Jared naman ay kahit naka-wheelchair ay mukhang kampante at nagpipilit na gawing espesyal ang gabi. Francesca, alam ko nasa may professional setup tayo, pero we don't have to be too formal, okay? Pwedeng maging relax lang. Tuwing kumakain tayo ng sabay, let's have fun. Ituring na lang natin na parang itong date. I know it's not a real date sa labas dahil mahirap pa sa wheelchair ko. Pero this is the best that I can do for now. Napangiti si Francesca kay Jared. Hindi naman importante kung saan tayo magdi-date, Jared. Ang importante, nagkakakilala tayo at nag-uusap ng may honesty. Honesty? Alam mo, dapat malaman mo na naging disappointment ako sa pamilya ko. They wanted me to handle the family business, yung mga billion-peso deals and all that. Pero racing and adrenaline rush talaga ang gusto ko eh. Mas na-fulfill ako sa bilis, sa excitement. Kaya nga nandito ako ngayon sa sitwasyon na to. Muntik na akong mamatay. Nagkaroon ng bigat sa mga mata ni Jared, habang si Francesca ay tahimik na nakikinig. May halong lungkot at pagsisisi sa kanyang mga salita. Tila sinusuri ang kanyang nakaraang mga desisyon. Now, look at me. Baldado at recovering. Sa dami ng chances na sinayang ko, ito ang napala ko. Binigyan ako ng second chance sa buhay, pero sa gantong kalagayan. Hinawakan ni Francesca ang kamay ni Jared at malumanay na sinabing, pero Jared, hindi ka nalang baldado. You're improving, not just physically, pero it seems like you're also slowly maturing. Minsan, kailangan talaga ng malaking eksena para magka-realization. Parang pelikula lang yan, di ba? Nalulugmok muna ang bida bago magising sa mga bagay na mahalaga. Tumahimik si Jared at maisip. Gusto niyang ibahin ang topic dahil parang nagiging masyado ng seryoso. Kung pelikula ito, anong meron tayo? Drama? Comedy ba to? O romantic comedy? Tumawa ng mahina si Francesca. Depende eh. Minsan parang drama dahil sa mga pinagdadaanan mo. Minsan naman comedy dahil sa mga banat mo. Ay, ganun? Romantic comedy pa ito para sa'yo? Siguro. Kasi may mga moments tayo na, alam mo na, sweet pero may halong kulit. Sweet ha? So ibig sabihin, may kilig. Napablush si Francesca sa mga sinabi ni Jared. Ay nako, baka ikaw lang yung pinikilig dyan. Pwede. Pero seryoso, Francesca. Ano ba tayo sa pelikulang ito? Huminga ng malalim si Francesca at tumingin kay Jared ng diretso. Alam mo, Jared, hindi ko alam. Parang nasa kalagitnaan tayo ng isang istorya na hindi pa natatapos. Drama, romantic, comedy, o kung ano man. Nasa atin kung paano natin tatapusin. Francesca, may lalaki ba sa buhay mo? Ano ba? Wala. Hindi ko priority yan ngayon. Priority ko yung pasyente ko na nag-hire sa akin at tumutulong sa pamilya ko. Let's say, hindi kita tinulungan at hindi ako naging pasyente mo. Sa tingin mo, magiging malapit tayo? Sa tingin ko, hindi. Ibang mundo kasi ang ginagalawan natin pareho. Kung hindi ka napadpad sa ospital, hindi kita makikilala. Bakit? Hindi ka ba nagsisimba? Hindi ka ba nagmumol? Hindi ba kita pwedeng makita sa mga lugar na yon? Hindi naman sa ganun, pero iba pa rin. Iba ang buhay mo, Jared. Hindi ko alam kung nagtagpo tayo sa ibang sitwasyon, kung magiging ganito pa rin tayo. Sa tingin ko, kapag nangyari yon, masasabi ko na nakita ko ang dream girl ko. Ikaw. Hala, gutom lang yan. Tapusin mo na yung pagkain mo at mukhang matindi na ang epekto ng gutom sa'yo. Napatawa si Jared at Francesca. Oy, hindi gutom to, Francesca. Alam ko ang sinasabi ko. Ay nako, baka kailangan mo lang ng dessert para tumigil ka sa kakasabi ng mga ganyan. Ikaw lang ang dessert na gusto ko. Ngumiti ng pilyo si Jared. Matapos ang ilang buwan, kapansin-pansin ang malaking improvement kay Jared. Hindi na niya kailangan ng wheelchair at naka-crutches na lang siya.
mas malakas na ang kanyang katawan. Tuwang-tuwa si Dr. Rodriguez sa progress mo, Jared. Sobrang laki ng improvement mo. Yeah, pati si Dad sobrang saya. Hindi na siya makapaghintay na bumalik ako sa kumpanya. Sabi ko, sandali lang, nagpapagaling pa ako sa piling ng best medicine ko, si Francesca. Ang corny mo, Jared. Tao ako, hindi gamot. Ikaw naman ang nagpapagaling sa akin, di ba? Hinampas ng mahina sa braso ni Francesca si Jared. Ay nako, Jared, hindi ka talaga nagbabago. Hindi talaga ako magbabago, Francesca. Nandito pa rin ako. Maghihintay na pumayag kang maging girlfriend ko. Hindi to parang race na mabilisan. For the first time, willing ako maghintay para sa'yo. Sa puntong ito, napagtanto ni Francesca na dapat niyang sabihin kay Jared ang plano niya. Ayaw na niyang palawagin pa ang sitwasyon na alam niyang masasaktan ng dalawa. Huminga ng malalim si Francesca. Jared, after mong gumaling, hindi mo na ako kailangan. Napagpasyahan ko nang ituloy ko ang planong papuntang Canada. Ha? Bakit? Hindi inaasahan ni Jared ang mga salitang yun. Sa mga buwan ng kanilang pagsasama, umaasa siyang na magbabago ang isip na Francesca. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang ang bigat ng realidad. Jared, matagal ko nang pinangarap ang Canada. Isa itong malaking oportunidad para sa akin at sa pamilya ko. Ang future ko, ang pamilya ko. Nakasalalay lahat yun dun. So, kahit anong gawin ko, kahit ilang beses kong ipakita sa'yo na mahal kita, tuloy ka pa rin. Hindi tungkol sa'yo to, Jared. Kailangan kong gawin to para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Napatahimik si Jared. Ang sakit ng katotohanan ay tila mas bigat pa kaysa sa lahat ng nararamdaman niyang pisikal na sakit mula sa aksidente. Ilang linggo pa ang lumipas at tuluyan ng nakayanan ni Jared na hindi na gumamit ng crutches. Pinagmamalaki na ito, lalo na kay Francesca, na laging naging kasama niya sa kanyang recovery. Tingnan mo, Francesca, nakakalakad na ako. Pwede na tayo mag-walk down the aisle sa kasal natin. Teka, tatay o nanay naman ang nag-walk ng bride down the aisle, hindi ang groom. You know, so tinawag mo na akong groom mo. Jared, grabe ka. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Aminin mo na, Francesca. Kahit papano, iniisip mo rin yun, diba? Hala, tapusin mo na yung rehab mo bago ka magplano ng kasal. Yes! So payag ka na. Ibig sabihin, hindi ka na aalis papuntang Canada. Kasal na agad tayo? Hoy Jared, hindi kasal natin ang planuhin mo. Wala akong sinabing ganun. Parang sinabi mo na rin Sa tono mo pa lang kanina, parang pinaplano mo na rin yung big day natin. Grabe ka talaga. Kaka-recover mo pa lang, ganyan ka naka-excited. Tsaka Jared, mag-focus ka muna. Hindi pa ako ready sa mga kasal-kasal na yan. Sa bawat biro ni Jared, may kasamang tunay na damdamin na hindi maitanggi. Ngunit si Francesca, kahit natutukso, alam na kailangang unahin ang mga sariling plano at responsibilidad. Pumasok si Francesca sa kwarto ni Dr. Rodriguez na siya namang nire-review ang progress ni Jared. Oh, Francesca, papatawag pa lang sana kita. Congratulations! Tapos na ang therapy ni Jared. He's made remarkable progress, all thanks to your hard work. Salamat, Doc. Ang laking improvement nga talaga ni Jared. Di ko akalain na ganito kabilis. Alam mo, he's strong. He can start working with a trainer now for more intense exercises. Para tuluyan ang bumalik yung athletic form niya. From here on, physical conditioning na lang ang kailangan niya. Tama yan, Doc. That's great news. I'm so happy for him. So, Francesca, mukhang magiging successful ang career mo abroad after this. Canada ka na, di ba? Oo, Doc, malapit na. Thanks to this experience, magiging mas madali ang transition ko sa bago kong trabaho. Oh, ba't parang malungkot ka? May mamimiss ka bang patient mo? Of course, Doc. Nandun na rin yun. Jared was different. Pero nasa abroad ang katuparan ng mga pangangailangan ng pamilya ko. Dapat mag-focus na ako dun. I see. Pero Francesca, don't forget to think about what will make you happy too. Hindi lahat tungkol sa trabaho at responsibilidad. I know, Doc. Pero para sa ngayon, kailangan kong unahin ang Canada. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ni Francesca ang bigat ng desisyong hinaharap niya.
Canada ang katuparan ng mga plano, pero ang nararamdaman niya para kay Jared, hindi na lang basta pangkaraniwan. Pabalik na si Francesca sa kanyang kwarto nang masalubong niya ang isang pamilyar na muka. Ang kanyang nanay, si Nanay Sylvia, na siyang nakatayo sa labas ng malaking CR ng mansyon. Nay? Anong ginagawa mo dito? Naku anak, hello! Nag-CR lang ako. Ang laki pala ng bahay nila, Jared. Oo, Nay. Malaki talagang bahay nila. Pero, ano ang ginagawa mo rito? Ay, sorry. Nasira ko yata ang surprise. Sabi ni Jared, maghintay lang kami sa sala. Pero, naihi kasi ako eh. Anong surprise, Nay? Biglang lumapit si Jared na nakakalakad ng mag-isa, kahit medyo gumigewang-gewang pa ng konti. Hinawakan niya ang kamay ni Francesca. Mahigpit, pero may halong kaba. I have a surprise for you, Francesca. Please, just listen to me and my proposal. Jared, ano to? Napansin ni Francesca ang paligid ng silid. Ang mga bulaklak ay may puting rosas at pulang rosas na simbolo ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Sa tabi ng malaking bintana, may isang painting na nakasabit kung saan pareho silang nakasuot ng kasuotang mala Romeo at Juliet. Huminga ng malalim si Jared. Tinatansya ang sarili para hindi matumba. Nakatingin siya kay Francesca, punong-puno ng sinseridad. Francesca, I owe you my life. Hindi lang dahil gumaling ako physically, pero dahil sa'yo natutunan kong muling umasa. Bumangon. You gave me hope. And now, gusto kong alagaan ka. Alagaan ang pamilya mo. Kaya inimbitahan ko ang Nanay Sylvia mo at ang mga kapatid. Dahil nag-propose din ako sa kanila. And they said yes. Gusto kong bayaran yung ginawa mo sa akin habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Francesca at hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin mo doon, Jared? Marry me, Francesca. Let me take care of your family and I will take care of you. You gave me a new life. Gusto kong suklian yun by spending mine with you. Natigilan si Francesca. Hindi siya makapagsalita. Masyadong malaki at mabigat ang mga sinabi ni Jared. Sa isang iglap, parang lahat ng plano niya para sa sarili niya ay bumaliktad. Handa ba siyang talikuran ng Canada? Ang future na pinaghirapan niyang abutin? O huli na ba ang lahat para pigilan ang pusong nahulog na? Say yes and let me prove to you na kaya kitang mahalin. Just say yes and I will make sure hindi ka magsisisi. Yes. Sa simpleng salitang yes, tila nagbukas ang pinto ng isang bagong mundo para kay Jared at Francesca. Sa unang pagkakataon, hinalikan ni Jared si Francesca at sa halik na yon, tila nagtagpo ang kanilang mga mundo. Isang matamis na halik, puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang nagbibigay diin ng kanilang bagong simula. Ang mga bulaklak sa paligid ay parang nagbigay ng pahintulot, habang ang painting na mala Romeo at Juliet sa dingding ay nagkwento ng kanilang kwento. Sa halik na yon, nakuha nila ang pangako ng isang mas magandang bukas, puno ng mga pangarap at pag-asa. Hindi na sila nag-iisa. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga labi, nadama nila ang init ng tunay na pag-ibig.